Number 7, study your opponent. Know their strength, weaknesses, beliefs, and values. You can appeal to their higher values. You can exploit their weaknesses by turning their arguments back on them. Pag-aralan ho natin ang stand, yung weaknesses, yung strength, yung paniniwala ng ating kausap. Sa mga boksingero, mga kapatid, ay kapag mayroon silang makakalaban, pinapanood nila yung mga laban ng kanilang makakalaban. Tinitingnan nila yung strength at weakness. Kung saan yung weakness, doon nila laging pupuntiryahan. At kung saan yung strength noon, paghahandaan nila yon. Sa buhay natin, mga Kristiyano, sa ating pong magmi-missionary, lalo na po sa pag-iipag-usap sa mga hindi natin kapananampalataya, dapat alam mo natin yung doktrina nila. Dapat inaaral po natin yon. Marami po tayong mga nai-encounter dito sa ating program assuming babanatan tayo, tutuligsain tayo. Sabi ninyo, sa demonyo ang sumasamba ng linggo. Hindi naman naintindihan. Sabi ni John Alpasan, patunayan nyo sa Biblia na pwedeng bautismuhan ang patay. Tapos pinangalanan pa ako sa tanong niya, saan kaya siya nakakita na turo ng Adventist yun? Walang ganun sa Adventist, kapatid. So, bira ng bira, bato ng bato, hindi naman niya alam ang buong doktrina ng Adventist. Yun namang mga evangelical naman. Babanata naman tayo yung sa pagsunod, sa buong utos. Pati yung mga dating dan. Walang aariing ganap sa kautosan ni Moises. Bakit? Sino ba may sabing may inaaring ganap dyan? Tapos ibabato sa Adventist. Wala namang turo ang Adventist na ang tao inaaring ganap sa pagsunod sa kautosan. So, hindi ho ninyo inaalam mismo. Ako po nagtuturo ng comparative religion and doctrines. Kaya inaral ko yung mga doktrina ng iba't ibang mga pananampalataya. Meron nga akong libro dito ng dating dan. Meron ako dito. Pero naka-ready lang yan kung kinakailangan. Pinag-aaralan ho naming mabuti yan. Kaya dapat yung pong mga ibang samahan, aralin nyo din po yung Seventh-day Adventist doctrine. Pabiroin mo. Babatuhin tayo ng tanong na, sa demonyo ang nagtuturo na bawal kumain ng lamangkati. Bakit? Sa paniniwala nyo ba, hindi kami kumakain ng lamangkati? Kumakain na. Wala kaming turo na bawal kumain ng lamangkati. Dahil kumakain ho kami ng lamangkati. Pag sinabing lamangkati, ito yung mga karni ng hayop na nabubuhay sa lupa. Yan yung lamangkati kung tawagin. Kumakain kami ng kambing, ng tupa, ng kalabaw, ng baka. Lamangkati yan So, hindi talaga ninyo naiintindihan yung doktrina ng Adventist. Kaya nga, pag pinag-aralan ng doktrina ng Adventist, karamihan nagiging Adventist, doon na naiintindihan. Kaya mahalaga po yun, Mahalaga po yun na ating inaalam ang argument ng ating kaaway. At saka sabi rito sa bandang huli nito, turning their arguments back on them. Papaano po yun? Kung paano po natin ibabalik sa kanila yung burden of proof. Tanong, limbawa ito sample, Saan ba sa bagong tipan na iniutos na ang baboy ay dapat kainin? Ang nangyayari po kasi, mga kapatid, tayo ang laging tinatanong, saan sa bagong tipan na inutos na wag kang kakain ng baboy? Mali. Kaya tinatanong nila kung saan sa bagong tipan kasi alam nilang nasa lumang tipan. Ang basihan ho natin, Biblia Kasi tingnan mo itong mga nagtatanong lagi na saan sa bagong tipan. Gumagamit ng lumang tipan So, ibig sabihin ay babaliktad natin, turning the burden of proof back on them. Babalik natin sa kanila yung burden of proof. Paano? Ang linaw-linaw kaya ng ipag-utos ng Diyos ang pagbabawal. Dinitalye. Pati mga katangian, yung baak ang paa, ngumunguya, pwedeng kainin. Baak nga ang paa, hindi naman ngumunguya tulad ng baboy, hindi pwedeng kainin. Ngumunguya nga, hindi naman baak ang paa tulad ng kamilyo, liebre, kuniho, hindi pwedeng kainin. Ang ganda ng pagkaditalye. Biruin mo, yung mga nagtuturo ngayon na pwede nang kainin. Wala namang kasing linaw ng sinasabi ng pagbawal ito. Ang gagamitin, Marcos 7. Tinapay naman ang pinag-uusapan doon. Gawa 10. Ang pinag-uusapan naman yung pangitain ng Apostol Pedro dahil gusto ng Diyos na umabot ang pangangaral sa mga hintil. Sa kultura nila, ayaw nila makipag-usap sa mga hintil. Nagpagitan ng vision. Kaya nung maalaman ito ni Pedro, pumunta na siya sa lugar ng mga hintil. Pumunta siya sa kay Cornelio. Ang daming mga kamag-anakan ng mga hintil. Tumanggap sa salita ng Diyos. Nagtaka ngayon yung kapuan niya alagad. Pinaliwanag niya ngayon kung bakit niya ginawa. At ang paliwanag niya ay doon nakabase sa vision. Unang Timoteo 4. Yan ang mga talata nila. Ang labo ho. Wala ho doon. Ang sabi ng Panginoon, ang baboy, sabagat baak ang paa, ngunit hindi ngumuya, karmadumal sa inyo. Dapat mayroong ganon na ang baboy, kahit na baak ang paa at hindi ngumuya, malinis na sa inyo. Dapat may ganon. Pero kung hahanapan tayo na iuulit yung inutos na dati, mali yun. Palasi yun, mga kapatid. Ang burden of proof wala sa atin. Ang burden of proof, ang bigat ng pagpapatunay nasa kanila. Kasi paniniwala nila yun na pwede na. So, kung wala kang nabasa na pwede na, ibig sabihin nananatili yung unang utos na ipagbawal ito. Kasi para masabi natin na hindi na nananatili yun, dapat
dapat malinaw na. Kasing linaw ng ipagbawal ito na iutos yun. Ang lahat ng mga ginagamit ngayon ng mga naniniwalang pwede na kainin yung karmalduman, puro mga walang katiyakan at mga maling interpretasyon lamang, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun po yung sinasabi po natin, mga kapatid. Ang pangalawa ay sagot na patanong. Bakit iniutos na ba ng Diyos na kainin ang baboy sa bagong tipan? Sa halip na tanungin tayo, halimbawa, tinanong ka, saan sa bagong tipan na iniutos ng Panginoon at mga alagad na huwag kumain ng baboy? Baliktarin mo lang. Bakit? Inutos na ba? O sino ngayon magpapatunay? Hindi ikaw. Kasi alam niya namang bawal eh. Ang paniniwala ngayon niya, pwede na. O hindi siya magpatunay, hindi ikaw, hindi tayo. Diba? Ba't mo papapatunayan? Ba't pa natin patutunayan? Ang linaw na ng ipagbawal ito. O ngayon, wala sa atin yung burden of proof. Nasa kanila ngayon. Inutos na ba ng Diyos? Anong talata? Wala. Ang mababasang talata ay sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daan ng dumi. Tapos yung idinagdag na salita, sa salitang ito nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang problema, yung pagkain, hindi naman kasama yung baboy sa bruma o pagkain. Pwedeng kainin pero hindi yung bruma. Pag sinabing bruma ay allowed. Hindi allowed ang baboy. Kaya hindi siya pagkain. Hindi siya nakakategory sa pagkain. Yan po yung mga sample po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya makitang-kita kung paano natin na we-win. Punta tayo sa mga bawal.